This is Makatbong United Methodist Church Podcast. Jesus-centered, making disciples. Welcome. Because ito po ay isa po sa pinagkaloob ng Panginoon sa atin na matulungan tayo na yung dating mahirap na paraan, iniisip natin na mahirap na paraan para magmalakayan ng tao since we have received this call from the Lord. Ito po ay pinangyayari ng Panginoon and we are able to win mga kabataan, we were able to win mga nanay sa pamamagitan po ng ating pagsasama-sama. Pwede ba nating palakpakan yung Panginoon sa bagay po na yan? Meron na pong, kung di po ako nagkakamali, dalawang tahanan din na winelcome itong pelikula na ito na sa kanilang salas ay panoorin po ito kasama ng kanilang mga target persons, cell group, palakpakan po natin ng Panginoon. Ibig sabihin po, it's not just here na nangyayari ito, bagamat ginagayak po ng mga kapatid natin in a very special way. Ito po yung nangyayari sa mga salas, sa kanilang mga comfort zones. Yung kanilang mga salas ay nagiging lugar din po ng mission. This is Makatbong United Methodist Church. Palakpakan po natin ng Panginoon. Kaya kung hindi pa tayo nakakapanood po, tapikin mo yung katabi mo at sabihin mo, manood ka na kapatid. Ayan. At kung meron kang target person, meron pa po tayong lampas sa 700 tickets na available, pakisabi mo sa iyong katabi, kuha ka na kapatid. Ayan, sa akin nyo naman sinasabi. Ayaw niyong lingunin yung inyong katabi, mga minamahal. Marami tayong oportunidad. Ito po ay talaga po na ibinigay sa atin ng Panginoon. We have the resources. Yung ibang churches po, naghahangad pa lang magkaroon ng DLP projector. Naghahangad pa lang po sila na magkaroon ng magandang sound system. Naghahangad pa rin sila na magkaroon ng extra budget para makapag-mission. But let me tell you, sa biyaya ng Panginoon, meron po tayo ng mga bagay nito. What we have to do is to answer the question, do you believe na gagamitin tayo ng Panginoon para maligtas at magkaroon ng relasyon sa Diyos yung iba? Do you believe? Amen. Kaya sakupin po natin itong opportunity na ito dahil po yung magic ng pelikula, pwede kasing mapirate po ito, pwedeng mapanood na. But what we are doing po is that yung pong follow-up lesson natin, matulungan pa na mapalalim for 4 weeks. Meron po ba tayo dyan na For 4 weeks po, matulungan natin na ano nga ba yung pinaniniwalaan ko? O ang tanong po, naniniwala pa ba ako sa pinaniniwalaan ko? O maaring, ito po, meron tayong 4 weeks na lesson po. At may kasama po ito, mga minamahal na mga challenging questions na tulungan tayo to go back. Naniniwala pa ba ako na malakas ang Diyos? Naniniwala pa ba ako na mabuti ang Diyos? Naniniwala pa ba ako na concern ng Diyos sa pamilya ko, etc., etc. Mga minamahal, pagsama-samahan po natin ito, that, hindi lang po natin intention mapuno yung kapilya, no. Maiparating sa mas marami pang tao na may Diyos na makagagawa pa ng minsan mahirap ng paniwalaan. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ng Panginoon because we have this. Yung iba po nangangarap pa lang po magpa-aircon, nangangarap pa lang po makapagtindig po ng mga volunteers na sobrang committed. But in this church po, napakaraming volunteers. Ito po halos laging nagbabago linggo-linggo yung design. Amen po ba? Hindi po madali yun. But we have this kind of people na committed po sa vision, sa mission ng Panginoon. Kaya mga minamahal, pakisabi sa iyong katabi, sakupin na natin ang pagkakataon. Mga minamahal, parang medyo mahina. Minsan pa nga po, sabi natin yung katabi natin, ng parang buhay yung katabi natin. Sabihin natin, sakupin natin ang pagkakataon. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, we'd like to honor din po yung team. Hindi po from sa mga workers, yung initiative doong i-honor yung ating mga cell group leaders, yung mga nag-i-initiate po ng soul winning. Alam niyo po, ito po ay nanggaling po sa brainstorming ng mga leaders po natin under the nurture. At meron pa po silang maraming ginagayak po na magkatuwang-tuwang tayo na lalong ma-emphasize, lalo po tayong matulungan na maalala at gayon din maparangalan yung dapat maparangalan. Nagpapasalamat tayo sa grupo na talaga pong hanggang kagabi, binabalot po nila itong magagandang regalo na ito.
At sa likuran po ng ating mga pagkilos ay iba't iba pa pong mga kwento ang ating maririnig po. But to sum it all up, ito po ay nagpapahayag ng kanilang commitment to love God and to love people. And we are talking about this whole month of February ay yung to love yourself. Pakisabi nga po, love yourself. Yung una po na sinum up ng Panginoon yung Old Testament 10 Commandments, ang sabi po ng Panginoon, okay, yung 10 Commandments, isum up natin sa dalawa. Ang sabi po niya, love the Lord your God. Pakisabi nga po, love God. At yung pangalawang bahagi is love your neighbors. Pero para daw maunawaan po natin how to love our neighbors, meron po ba tayong kapitbahay? Magsabi nga po ng amen yung may kapitbahay. Ayan, so lahat naman tayo may kapitbahay. Ano po? Pero how do we love? Parang ang sarap sabihin ito, I love my neighbors, I love others, I love God. Para mas madaling sabihin, I love God. But how to love others? Ang sabi po ng Panginoon, as you love yourself. Sino po sa atin, mahal yung kanyang sarili? So may tungtungan tayo how to love others. Mga minamahal, hindi tayo nagpo-promote love yourself. Although may mga times, merong mga biruan, pag medyo hard-hitting, tapos magbibiruan po o magpatawad na, sasabihin naman po nung iba, yes, magpapatawad na ako because I love myself. Tama po yun. If we love ourselves, we must forgive or we must forgive ourselves. And last Sunday po, mga minamahal, how to love ourselves. Paano pa natin mahalin yung ating sarili para may tungtungan tayo, para may basihan po tayo. We talked about, about believing, maniwala pa, trying, sumubok pa, lumubog pa, and then succeeding. Minsan po mailap yung success if we quit too early. Mailap po yung tagumpay if we don't try anymore. Kapag di na tayo sumusubok ng mga bagong bagay, sabi nga po nila, yes, kapag sumubok ka ng bagong bagay, kakambal din ito yung failure. Pero mga minamahal, sa pagsubok din natin gumawa ng bagong bagay, we succeed. So pakisabi po sa iyong katabi, don't quit. If you're doing a great job, doing a great thing, don't quit. Sabi nga po nila, it's always too early to quit. At kapag nag-quit na tayo, malapit na pala tayo sa success, we don't know. Kaya paalala natin sa ating katabi, don't quit. And those who have vision po, mga minamahal, yung may vision po, although it will not be easy na magkaroon po ng vision, alam nilang hindi laging madali yung abutin yung pangarap, pero yung may vision po, may umaapoy na pagnanais na abutin yung pangarap gawin, yung nais siyang makita in the future. Kaya po si Naaman, mga minamahal, meron siyang pangarap, meron siyang goal, meron siyang vision, meron siyang gustong mangyari, although everyone sa kanyang lugar, mga minamahal, nagsasabing mukhang imposible na. It's because hindi po curable noon yung ketong. Wala pong gamot sa ketong noon. Pero mga kapatid, anong harang, anong hirap, anong pwedeng tawaging imposible sa taong may pananampalataya at taong may vision o pangarap? Wala po. Pakisabi nga po, wala. Yung mga pagkakataon, marahil balikan natin sa ating mga buhay, meron tayong mga biyahe na hindi man natin ginusto, hindi madali, pero dahil may pangarap tayo, may gusto tayong gawin para sa anak, para sa pamilya, pero nagawa natin kahit mukhang imposible, it's because we have a vision. We have a dream. Wala po tayong matawag na mahirap. Yes, alam natin, we are aware, mahirap ito, pero dahil may vision, nagagawa, nangyayari. Si Naaman po, mga minamahal, sa kanyang paningin, sa paningin ng tao, imposible na. But merong puwang yung vision sa kanyang isipan, after mabigo ng 7 beses, sino na po dito nabigo ng 7 beses? Nabilang mo talaga. 7 times ako nag-fail. Alam niyo po, yung ibig sabihin ng 7 means madaming beses, hindi lang talaga 7. Sino na po dito nabigo ng paulit-ulit? Ako lang. Meron tayong mga pagkabigo, maraming beses. Pero alam niyo po, nabigo man siya unang lusong. Awamat, pangalawang lusong.
Ano po, pag-ahon niya, may lumot na, marumi yung ilog Jordan. Bakit ganito? Pag-ahon niya, may nabawas pa sa kanya. Bakit ganito? He failed so many times. Yung pangarap niya parang ang layo. Pero ang maganda po, for many, many times. 7 means many. 7 means perfect number. 7 means madaming beses siyang sumubok, naniwala, nabigo. Pero salamat po dahil walang nakaharang sa kanya. After these many times na sumubok, nakuha niya rin yung dinidesire niya. Palakpakan nga po natin yung Panginoon. And why are we talking about this? Meron tayong mga personal na pangarap. Why are we talking about this? May pangarap ang mga pamilya. Hindi natin kung anong antas ng pakikipaglaban, maaring sa kalusugan, maaring sa pagpapaaral, maaring sa pagpasa ng magagandang bagay sa ating anak, hindi nila naintindihan yung ating mga pag-ibig, marahil ganon, o hindi magkaintindihan ng pamilya, etc., etc. But you know what? We have dreams. At maaring maraming beses na po tayong nabigo, but the message of having vision is to have the will to keep on trying. Mga minamahal, pakisabi uli sa iyong katabi, don't quit. And God is the giver of vision na hindi po nagtatapos sa frustration. Alam niyo po, ito yung isang natutunan ko sa Panginoon, na yung Panginoon po nagbibigay ng kakayahang mangarap, hindi para biguin tayo. Pakisabi sa iyong katabi, hindi para biguin ka. Nagbibigay ang Diyos ng kakayahang mangarap para pangyarihin niya ito sa buhay mo. Pero ang tanong, naniniwala ka ba? Tumayo po tayong lahat, mga minamahal. Hallelujah. So let's talk about how to love yourself even more. At nais ko po kayong minsan pa anyayahan doon sa binasa nating talata. And when I ask, yung mga binasa natin kanina, para bang na-bless po ba sa word na binasa natin? And sometimes we will find things in the Bible na parang dapat wala ata dyan yan. Pero mga kapatid, we learn from the words of God and how to love ourselves. Mga minamahal, ay minsan pa pag-usapan natin itong bagay nito na natagpuan po ni King Solomon, the wisest king. Ang sabi po niya sa verse 3 ng 1 Kings chapter 5. Ang sabi po dito, alam po ninyo na ang ama kong si David ay hindi nakapagtayo ng templo, although sa kanya binigay yung vision. Sa kanya po binigay yung pangarap. Dahil nakita po ni Yahweh, sobrang passionate sumamba ni King David sa harapan ng tupa. Alam niyo po, mas pinipili pa niya na sabi nga po niya, kung isang araw na lang ang buhay ko kontra sa 1,000 araw na pwede kong gugulin sa ibang lugar, mas pipiliin ko pa sa templo mo. Sabi po niya, but we're talking about a temple na magiging tanyag sa buong mundo, balot ng ginto. Pero sabi po ni King Solomon, hindi nakapagtayo ng templo para kay Yahweh ang kanyang ama. Ito'y dahil sa mga digmaang hinarap niyang kabilang panig. Pakisabi nga po, kabilang panig. Hinarap niya ang lahat ng laban hanggang sa papagtagumpayin siya ni Yahweh sa laban sa kanyang mga kaaway. Although nagtagumpay po, there's something more important na hindi nangyari. Kasi hinarap niya po yung maraming laban. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo manalangin. Ama, minsan pa wini-welcome po namin ang inyong banal na spirito to speak to us today. Lord, ipagkaloob niyo po na magkatagpo ang aming pangangailangan. Magkatagpo, Panginoon, yung aming salita, Panginoon, na pag-uusapan mula po sa inyo sa mga pangangailangan ng puso, ng katawan, ng isipan, ng spirito ng bawat isa na humaharap, Panginoon, sa iba't ibang sitwasyon, pagsubok. Panginoon, let the preaching of your word be a river of life para sa amin. It's because, Lord God, gusto po naming maranasan yung inyong pangako, life to the fullest. And Lord God, let us know more on how to love ourselves. In Jesus' name, sabihin po natin, Amen. Pwede na po tayong maupo at batiin natin yung ating katabi. Sabihin natin, God bless you. Amen. So,
how to love ourselves more. Paano pa ba natin lalong dagdagan yung ating pag-ibig sa ating sarili when hindi naman ito yung end point, hindi ito yung dulo, hindi ito yung main goal. Dahil sabi po ng Panginoong Jesus, love your neighbors as you love yourself. So, number 1 na ating pag-usapan po this Sunday is number 1, choose your battles. Pakisabi sa iyong katabi, choose your battles. Piliin mo yung iyong mga laban. Pakisabi po sa iyong katabi, hindi sa iyo ang lahat ng laban. Ano ba? Hindi sa iyo ang lahat ng laban. Ano ba? Si King David po, ang kanyang naging focus dahil mandirigma naman siya talaga. Mula nung bata po siya, kapag may sisila sa kanyang tupa, oso, leon, yari sila. Tama po ba mga minamahal? Kapag po may humarap sa kanyang mga tupa dahil siya po ang inassign ng kanyang tatay na bantayan yung mga tupa, samantalang yung kanyang mga kapatid po, mga sundalo, they have their own assignments. Yung si King David na ito ay wala naman pong papayagan na sumila sa kanyang mga tupa. So he fought bears, lion, o anumang magbigay ng threat sa kanya. So, early on, dun sa kanyang buhay po, warrior na siya. Pakisabi nga po, warrior. Yung po bang inyong katabi, pakitignan nga po, kung mukhang warrior. Pumapatay ng oso. Pumapatay ng mga leon. Hindi po mukhang leon, pumapatay ng bawat laban na haharapin niya. Kaya naman po, nung natakot na po yung mga sundaluhan ni King Saul, nung natakot na yung sundaluhan ni King Saul, sila yung trained. Sabi niya, akin din tong laban na ito. Nakipaglaban po siya kay Goliath. Na alam po natin yung Goliath na ito, nilalait na yung Diyos. Nilalait na po yung kanilang sanggalang. Nilalait na po yung kanilang banner. Bakit po ba ang tawag minsan kay Yahweh ay banner? Sapagkat alam po nila kapag merong banner na nakataas sa gitna ng laban, ibig sabihin na nanalo pa tayo. Malakas ang loob nila pag alam nilang the Lord is their banner, the Lord is with them. Kaya yung kanilang banner mismo, nilait na ni Goliath. Naku, pipitsug, walang Diyos sa Israel. Kita nyo nga, hindi kayo makalaban ngayon. So nagalit po si King David, and this is one of his greatest battle na hinarap po niya, at nanalo po siya na ipagtanggol niya yung kanyang Diyos. Although hindi kailangan ng Diyos na siyang ipagtanggol. Dahil alam din po ni David na kung bakit siya malakas, it is because of his God. Bakit tayo malakas? Bakit tayo nagtatagumpay? Bakit tayo may mga pwedeng ipagbalak? It's because of God, not because of our own initiatives. Si David po, sabi niya, haharapin kita sa ngalan ng Panginoon. Kaya mga minamahal, si David nga lang po, yung kanyang mission, yung kanya pong calling in life, isa po dito, mga minamahal, yung magtayo ng templo at maging marangal sa buong mundo, hindi po siya yung nakagawa nito, kundi yung kanyang anak. Why? Sabi po ni King Solomon, hinarap niya ang lahat ng laban. Pakisabi uli sa iyong katabi, hindi lahat ng laban sa iyo. Sige, palalimin po natin mamaya. Choose your battles. Mga minamahal, yung mga damdamin natin, marinig natin, minsan nagiging battles natin. May narinig tayo na kwentong laban sa atin. Ganun ba? Ayoko na yung... Hello po, na-experience nyo na ba yun? Nagkaroon ka ng bagong kaaway. Nagkaroon ka ng bagong, kumbaga ba, mga etc. It speaks for me. As a public speaker po, it speaks for me. Minsan may mga comments sa akin. Minsan, parang mayroon akong laban sa puso. Na hindi ko na sana laban. Kaya lang mga minamahal, there are times na pwedeng may na-comment sa atin, nasabi sa atin, narinig natin, and it becomes our battle. Nauubos tuloy yung lakas natin fighting the wrong battles. Ipagtanggol yung sarili. There are times ipagtanggol natin yung sarili natin, hindi naman pala sila concerned sa sasabihin natin. And we are fighting the wrong battles. Hello? Sino na po dito nasubukan nyo na pagchismisan ka? Pasalamat ka sa Diyos, sikat ka.
Hello po. Sikat pala ako. Parang gano'n. Mga minamahal. Pero minsan, ano ba reaction natin? Napag-usapan ka, naku, ayoko na dito. Ayoko na rin sa tao na yan. Pag nagkita kami, hindi ko rin, ako mabuting kaibigan ako, pero masamang kaaway. Narinig niyo na ba yung mga ganun? Masamang, wag nila akong hamunin. Haharapin ko sila. Ngipin sa ngipin, mata sa mata, pustiso sa pustiso. Parang gano'n na. Lahat haharapin, lahat laban. Pero meron kang dapat mas paglaanan ng panahon. Tama po ba? Ito yung bottom line. Madali ang tao na magtanggol ng sarili, idepensa yung sarili. Alam niyo po ba, mali na minsan, it's because of our pride, lumalaban tayo. Hello? May kausap po ba ako? May nanood po ba ng TV ngayong week na ito? Para naman kayo nagigilty, pwede pong manood ng TV. Parang mali. Sino po nanood ng TV ngayong week na ito? Alam niyo mga minamahal, yung palabas, yung mga nangyari sa television, internet this week, it talks about choosing your battle. But before that, nagpapasalamat po ako sa Panginoon, before that happened, bago pa nangyari na pumutok, halos laman ng television news sila, yung internet bumagal sa pagsasagutan ng mga tao, nag-aaway na. Namalayan niyo po ba ito? Namalayan niyo itong week na ito? Buong mundo, nagsunog na ng sapatos yung iba. Nagsunog na. Hello po. Hindi natin yung, mga minamahal. Pero salamat po dahil may isang nanindigan sa tama, nilabanan ng mga ayaw sa tama. Hello? Are you getting this? Dahil ang totoo po, magalang mo man, marahan mo man, sabihin yung tama, truth hurts. Hello po? Si Manny Pacquiao nung in-interview, di ba? You as Christians, diba? Ang bait-bait, kaya lang po, alam nyo, pinutol yung video. Kaya parang humatol siya ng tao. But I'm not here to justify Manny Pacquiao. Kaya lang po, when the truth is said, mga minamahal, madalas masakit. When the truth is said, madalas masakit. Kaya lang po, ito yung pinag-uusapan din natin kanina, although I will use that secondly, minsan po kapag itinutuwid na tayo, iniisip natin, inaatake tayo. So we are again fighting our battles, dinadown mo ko, sa halip na negative view, sa halip na positive view, hanapin mo sa akin. No, there are times to talk about correction. Meron po, alam na magulang ito, may panahon na dapat pag-usapan yung correction, although hindi laging welcome ito. Sa panahon natin o sa maging nakaraang panahon, may mga pagkakataon po na laban ang pag-usapan, ang tama, maging sa tahanan. So, ang damdamin natin, maraming darating na parabang alon, mga minamahal, pero ito po ang maganda. Hindi naman lahat ng alon ay hahampas sa'yo. Pero, mga minamahal, kung sakali man na ang desisyon mo, pigilin yung alon, that's the wrong move. Because may darating na alon, pero meron tayong solusyon, sakyan ito o umahon ka dun sa alon na ito. May mga magsasalita ng laban sa'yo. Merong mga bagay na hindi mo gusto, pero mga ibibintang sa atin o maaring ipapamukha sa atin is because maybe we are guilty, pero mga minamahal, alam niyo po, we can choose our battles. Pwede nating piliin kung saan tayo sasama ng loob. Hello pa? Meron tayong pwedeng piliin kung saan tayo lulungkot. Alam niyo po ba kung gaano kabilis magbago ng damdamin? Nakarinig ka po ng malungkot na kwento, pwede kang masama. Ay, naman. Kalungkot. Maya-maya nakapanood ka sa TV ng masaya, tumatawa ka na rin. Emotion can change immediately. Pero mga minamahal, kung we are thinking it's all about us, then makikipaglaban tayo sa maraming laban at mauubos yung ating lakas. Bilang public speaker po kahapon,
mga minamahal, sa kasal po ni Pastor Jim. I'm so blessed, I'm so proud dahil kaibigan ko po, kapwa ko sila manggagawa. Alam niyo po, I'm so blessed to officiate their wedding, isang malaking karangalan. Pero mga minamahal, kinakabahan ako dahil syempre po, gusto kong ibigay yung best. Gusto ko po ibigay yung best kahapon. At kinakabahan din po ako dahil andun po yung magagaling na mga pastor po, mga ninong po, ang dami. So meron akong laban na hindi ko sana laban, I would like to give my best still. Alam niyo po, nung binasa na po yung Bible, if you were there, hindi naman siguro sadya, but I don't know. Nung binasa na po yung Bible, when they're talking about the Bible po yung mga abay, biglang mas lumakas po yung ingay sa paligid. Pero doon sa hall mismo, okay lang. So, grabe ka ako. Nung tumayo na po ako mag-preach, ganun din po kalakas yung ingay. So sabi ko, hindi ba mukha akong interesado? Parang ganun, So, niremind ko po yung sarili ko, this is not about me. This is about the words of God. So medyo naalis po yung laban. I was able to deliver, nabawasan yung aking alalahanin at natulungan po ko nung piliin ko yung aking laban. Sa halip na, makinig po kayo sa akin. Yung nasa paligid, I have chosen to fight my battle. Mga minamahal. And I was able to deliver. And after po, mga minamahal, ito na naman isang laban. May na-bless kaya. Alam niyo po, if you are a public speaker, if you are a pastor, nagtatanong ka lagi pagkatapos, meron kayang na-bless. Meron kayang na-redirect. Alam niyo po, mga minamahal, many pastors po, ay talagang after one preaching, after yung buong heart, buong buhay ibuhos, I'm not saying this because I'm a pastor, hindi po. But most of pastors, public speaker, nagtatanong, meron kayang, alam niyo po, may mga kwentong ganito may kakamay po sa pastor, Pastor, ang lalim ng sermon niyo. Ganun po ba? Ano po ang nagets nyo? Basta ang lalim. Wala palang nagets. Wala palang nakuha. Yung parang ganun. Mga minamahal, alam niyo po kahapon, at andun yung nervyos ko, andun yung kaba ko, andun yung gusto ko na, yes, gawin ko ito ng pinakamainam. And after that, mga minamahal, buti na lang po, may mga sumalubong habang kinakabahan po ako na papapunta sa upuan ko. May mga sumalubong, sabi po nila, I'm not saying this because I'm standing before you. Sabi po nila, thank you, Pastor, doon sa message. When I thought, mga minamahal, walang nakinabang. Sometimes I have those kinds of battles. Deep inside my mind, I have those battles. Wala kayang nakinabang, wala kayang nakapakinig, wala kayang nakarinig. May mga kumamay po, and I don't know these people, Pastor, salamat sa message. When sometimes, gusto ko na pong mag-stop. But, thank God because there's a way to choose your battle. Ano po ba yung choose your battle, mga minamahal? Alam niyo po ba yung energy natin, mga minamahal, kung hindi natin mapili yung ating mga laban, mga minamahal, mauubos yung ating lakas, maaring sa ibang bagay. Mga anak, kung nag-aaral po kayo, huwag mo nang dagdagan ng iba pa na maaring mabuhay tayo habang nag-aaral, magkaroon ka ng dagdag na laban. Pakisabi sa iyong katabi, choose your battle. Alam po natin, limitado ang buhay ng tao, limitado ang oras natin, marami tayong pangarap, marami tayong pwedeng abutin. So pakisabi po sa iyong katabi, choose your battle. Piliin mo yung laban mo. Kung alam mong mahalaga na palaguin ang pananampalataya mo, then this is your battle. Ipaglaban mo, choose your battle. Pakisabi sa iyong katabi, choose your battle. Alam mong mahalaga yung pamilya mo, then ipaglaban mo. Kung may katwiran ka, ipaglaban mo, then choose your battle. Pamilya. But realize, you cannot always win. Hindi lagi tayong mananalo sa lahat ng bagay. So choose your battle. Pakisabi po sa iyong katabi, piliin mo ang laban mo. Hindi lahat ng magsasalita laban sa iyo, papatulan mo. Tama po ba? Mauubos ang enerhiya mo. Mauubos ang lakas mo. Mauubos ang creativity mo. Dahil po, mga minamahal, we have to choose our battles. We are limited being, mga minamahal. Kung si Manny Pacquiao po, sasagot sa lahat ng akusasyon sa kanya.
Imagine this. Lahat po ng nag-comment sa kanya, magre-reply siya. Hello po, lahat papatulan niya. Mga minamahal, lahat ng pasaring, lahat ng bintang, lahat ng mura, magmumura rin siya. Murang bigas para sa'yo. Ano? Hindi, biro lang po. Magmumura rin siya, sasagutin niya lahat. Alam niyo po, bagamat malakas marahil si Manny Pacquiao, bagamat malusog, baka po magkaroon ng nervous breakdown at mamatay sa lungkot. Pakisabi sa iyong katabi, choose your battle. Hindi po lahat ay laban. Hindi po lahat ay dapat nating labanan. Choose your battle. Are you learning something today? Amen po. Love yourself. How? Choose your battle. Number 2. Ano po? Number 2. Learn from pain. Sino po dito? Meron na tayong mga naranasang mga pagkakataon na saktan tayo, pagkakataon po na nasugatan yung damdamin natin, o may mga pagkakataon physical pain. Mga minamahal, one way to learn or to love ourselves is to learn from pain. Pakisabi nga po, learn from pain. Sapagkat yung pain po, nagtuturo rin po sa atin. Ano po, there are kinds of pain na pwede nating paghanguan ng ating mga pagkatuto. Kaya po sa verse kanina sa Kawikaan 12:1, ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo o saway. And there are times masakit ang saway. Tama po ba? There are times po masakit yung payo. There are times po na ito sobrang painful na akala natin atake sa atin, laban sa atin. Ngunit sabi po ni Haring Solomon, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. Pakitignan mo nga yung katabi. Ano po? Yan ba ay tumatanggap ng paalala o ng saway? Ano po? O pag sinaway mo yan, biglang nagtatransform. Ano po? Biglang nagiging super saiyan. Ano po? Bigla na lang Kamehame wave. Ano po? Bigla na lang lumalabas lahat ng muscles. Ano po? Lahat ng ugat. Sino ka? Ano? Parang ganun po yung nangyari this last week. Ano po ba? Sino ka? Sino ka? Ano? Sino ka na? Ano ba mga minamahal? Sino ba to? Ano ba? Sino ka pa? Manny Pacquiao? Ano? We are not, we love people, pero nagsalita lang naman po si Manny Pacquiao ng kanyang opinion. Hindi po siya, press con po tayo, mga media, lumapit kayo sa akin, mayroon akong sasabihin, hindi po. Alam niyo po, somehow, sinet up po si Manny Pacquiao. Ano pong pananaw niyo? Set up. Ano po, sinet up po siya. Kaya lang po, nag-react na yung buong mundo, iba-iba na ng pananaw, iba-iba na, nagagalit na yung buong mundo. Pero salamat na lang po, mga minamahal, si Manny Pacquiao, kung nakasakit man ako, sabi niya, sorry. Pero ang paninindigan ko, kung ano pa rin po ang sinasabi ng Biblia. Palakpakan natin ang Panginoon. And there are times po, mga minamahal, yung problema cause us pain. Sino po sa inyo nakaranas na pag may problema, mabigat sa damdamin? Okay, baliktarin po natin tanong. Sino po pag may problema, saya-saya mo? Sobrang weird ka, kapatid. Ayos! Problema na naman to! Yeah! Ano ba, parang, more! Come on! More! Imposible po yun, mga minamahal, no? Kaya, there are times na yung problema, nagdudulot sa atin ng pain. And you know, yung problema, it also teaches us. Pero mga minamahal, kung yung problema paulit-ulit na, ano po, because mga minamahal, there are times na maaring namamalaya natin, nasasaktan tayo, andyan uli yung problema, and the effect is damaging, pero ang problema po, kaya nauulit-ulit because we don't learn from it. We don't learn from the problem. We don't learn from the pain. Ang sakit-sakit! Aray ko! Ulitin ko ulit. Hello po, minamahal na. Nagsakitan na po, nagsanit. Ano po? Sakit! Pero ulitin ko ulit. You know, hindi na po minsan yung problema. It's because we keep on repeating the same pain.
the same mistake. Ano po? It speaks to me, I am not perfect, pero merong mga dumarating sa ating buhay na masakit. May intention sana ito na tulungan tayo, turuan tayo, but mga minamahal, we forget the lesson. That's why, year after year, maaring nandun tayo sa parehas na problema. Pakisabi po sa iyong katabi, forget the past, but remember the lesson. Amen po ba? Andiyan pa po ba kayo? Minamahal, forget the past, wala na tayong magagawa doon. Ano mang gawin mo, i-edit ko nga, Lord, time machine, please. Ano? Time machine, wala na tayong magagawa. Past is past. Pero sana po yung lesson ng past ma-retain. Yung pong sabi ng mga ngaral, mga minamahal, yung nakikinig sa saway, masakit po yung saway. Pero kung ito yung tama, kung sabihin ng marahan, ito pa rin ang tama. Kung tanggihan natin, sabihin natin hindi totoo yan, ito'y mananatiling tama pa rin, mga minamahal. Sabi nga nila, mga minamahal, ano po, yung pagkakataon na yung batas, ano po, kapag po sinuway po natin, magkakaroon tayo ng pain, ng problema. Mga minamahal, baka habit natin, may habit tayo, nagdudulot sa atin ng problema, nagdudulot sa atin ng pain. Baka yung mindset natin sa paggasta o sa pagsunod sa magulang, pagsunod sa batas, nagdudulot sa atin ng pain. Ano po? Kaya, mga minamahal, maaring may nasasaktan, nadadamay pa yung iba if we don't obey laws, batas, kasunduan. Bakit po, mga minamahal? Tayo may batas. Bakit tayo may mga unwritten rules? Bakit may batas ang bansa? Alam niyo po, kung tingnan natin minsan yung batas as killjoy, alam niyo po, we are looking on the wrong direction. Dahil po mga minamahal, may batas din po sa basketball. Sino po dito naglalaro ng basketball? At alam po nating may rules and regulations sa basketball. Tama po ba? And the rules make it exciting. Halimbawa po, kung wala pong rules sa basketball, lahat po magsisikuhan. Makuha lang yung bola. Tama po ba? Lahat pwedeng sumali, pati nanunood. Walang rules eh. Tama po ba? No, makiagaw na rin tayo. Walang rules eh. No? Pati po yung referee maya-maya, nagsushoot na rin. Walang rules eh. Di ba ba? Alam niyo po ba kung anong klaseng mundo tayo meron kung walang rules? Kaya lang ang tingin natin sa rules minsan, killjoy. At kapag nasuway natin, masama pa yung rules. Hello? Sabi po sa balita, thousands of accidents happen every month sa Makati, Quezon City, sa Manila, at ang kanila pong primary na nakita, it's because people don't obey traffic rules. At kapag nagkaroon tayo ng pain, ang titignan natin, yung rules kasi eh. Ano po? But basketball again, yung may hawak ng bola kung walang rules, kung walang guhit, baka naiuwi niya na sa kabo, nagdi-dribble pa rin. Ano po? Nasa kabuban. We don't have rules. Pero it makes it exciting dahil po may rules. Masaya at challenging yung laro, it's because may rules. And there are pains when we go beyond the rules. Kahit anong rules, kahit sa exam, sa mag-asawa, sa kalsada. And I would like to tell you, minsan po pain is a friend. Yung pain ay kaibigan. Bakit po? Alam niyo po, mayroong mga taong may sakit na hindi na nila maramdaman yung pain. Alam niyo po, may namamlansya, nailapag niya na pala sa hita niya po yung plansyang mainit. Hello po, this is a true story. Nailapag niya na sa plansya, nakipagkwentuhan, nailapag niya yung plansya sa hita niya, nakipagkwentuhan na, mga minamahal, naamoy niya na lang, amoy barbecue na siya. Ano pa? So, mga minamahal, nagkaroon siya ng dagdag na problema, it's because wala siyang pagkakataong maramdaman yung pain. But let me tell you, pakisabi sa iyong katabi, learn from your pain. Hindi po against sa'yo yung pain. We can learn from pain. It tells us that we are alive, may pain. Ibig sabihin, buhay pa tayo. It tells about the danger, may pain. Naramdaman ko na ito noon. Kaya pag, mga minamahal, pag bumalik tayo sa lugar na ito, delikado, mararamdaman natin. It's because pain is a friend. Kapag meron tayong nakain, naku, delikado to, pain is a friend. Ano po? Meron tayong nagawa, naku, delikado ito. Merong warning sa atin, it's because pain is a reminder, our friend. Protection po yung pain.
mga minamahal. And minsan ito po ang loudspeaker ng Panginoon. Although, hindi ito gusto ng Panginoon sa atin, pero ito'y nagpapaalala, anak, come on. You don't have to be in that pain. Mga minamahal, ito po yung loudspeaker ng Panginoon. May kasabihan po, bagamat English. Ang sabi po dito, if you broke your arm 3 times in one place. Hello po, kung nagkaroon ka ng aksidente 3 times na sa isang lugar, you are in pain and don't go to that place again. Mga minamahal, forget the past. Ahon na po tayo sa nakaraan. Amen po ba? Pakisabi sa iyong katabi, ahon na sa nakaraan. Huwag kang tumira ron. Kasi may mga nakatira sa nakaraan. Ahon na doon, but don't forget the lesson. Number 3, guard yourself from worry. Bantayan daw po natin yung ating sarili sa pag-aalala. Sino po sa atin may pagkakataon, madalas mahuli mo yung sarili, nag-aalala ka? O kung minsan, hindi mo na namamalayan, nag-aalala ka pala. Alam niyo po, pwede tayong makondisyon yung ating isip, na para bang tama lang, at talagang takbo ng isip natin yung pag-aalala if we are not careful, mga minamahal. Salamat na lang po dahil pag-usapan natin ngayon, meron pala tayong kakayahan, kapangyarihan mula sa Diyos na huwag mag-alala. Pakisabi po sa iyong katabi, huwag mag-alala. Hulihin daw po natin yung ating sarili. Let's play a game. Nahulihin natin yung ating sarili na kapag nag-worry tayo, hop, huli ka, boom! Hello po? Alam niyo pa tala sa fita, nakakatuwa, nakatago sila lahat dahil sa fita. Alam niyo po, you can catch yourself if we are worrying. Pastor, paano ba malalaman na nagwo-worry na ako? Mga minamahal, sabi po sa Kawikaan 12:25, na nagpapahina sa tao ang kabalisahan. Ngunit ang magandang salita ay may dulot na kasiglahan. Kapag nanghihina na daw po tayo sa kaiisip sa isang bagay na hindi pa man dumarating. Hello? Wala pa naman. Nanghihina na tayo. Ay, electric bill. Wala pa naman. Pwede namang mag-alala talaga. Ay, apoy, Bombay, yung Bombay. Hello? Sino yung Bombay? Hello, nako. Pwede naman tayong maggayak talaga. Pero, mga kapatid, nauuna na yung worry mo. Boom! You are worrying. Hello? Ano kayang mangyari bukas? And we are worrying. Kapag nabibigitan ka na ng husto, sa bagay na hindi mo dapat pasanin sa araw na yon, you're worrying. Kasi baka yung pati bukas, pinapasan mo na. And you only have the strength to carry one day. Pakisabi nga po, one day. Ang lakas mo lang para sa troubles ng araw na ito, pinapasan mo maging bukas, nauubusan ka ng lakas. Pakitignan nga yung katabi mo. Pakisabi sa kanya, guard yourself from worry. Baka binubuhat na natin yung para dapat bukas, para sa isang linggo, para next year. Hello? Pwede naman po magplano, but don't worry. Pakisabi sa iyong katabi, huwag mag-worry. Paano kaya bukas? Wala na kaming bigas. Yung gano'n, may mga minamahal. Paano kaya next year? Alam niyo po, hindi pa natatapos yung 2016. We worry about next year. Mga minamahal, guard yourself. Dahil sabi po ni Haring Solomon, nagpapahina sa tao ang kabalisahan. May sapat tayong lakas para sa isang araw. Kung pati yung para sa bukas, pasan natin, mauubusan tayo ng lakas para sa dapat nating harapin ngayon. Paano ba ang solusyon, Pastor? Alam niyo po, nag-search po ako, and one way to lift ourselves, our minds from worries, instead of talking about problems, mga minamahal, pwedeng pag-usapan ng problema, pwede po yun, mga minamahal. If we are seeking for the solution, yes, but pwede natin gawin to lift ourselves from worries, talk about ideas. Pakisabi nga po, ideas. Solutions. Listen to ideas. Read about ideas. Magbasa tayo ng mga bagay na magbibigay sa atin ng bagong pagkakaabalahan ng ating isip. And worries, tatakbo po ito. It will run out of our windows. Bakit po? May ibang pumupuno. And you know what? Our minds are excited with ideas.
Kaya lang, baka may naglulungga sa atin, ano po ito? Worries. Pakitanong ngayon yung katabi, what do you want? Worries or ideas? Alam niyo pong kasunod ng worries? Fears. And negative emotions attract negative emotions. When we think about ideas, ano pong sumusunod? Mga bagay na bago, mga bagay na ukol sa pagtatagumpay, mga positive things, mga minamahal. So, pakisabi sa iyong katabi, choose. Choose your battle. Nais ko po kayong anyayahan na tumayo, mga minamahal. Natulungan po ba tayo ng ating pinag-uusapan ngayong morning po na ito? Amen. Alam niyo po, pwede po palahulin natin yung ating sarili na nagwo-worry. We can say, come on, stop. Hindi ka bagay sa limitadong oras ko. Amen po ba? Alam niyo po, sabi ko rin ito, kapag ako nagwo-worry na, hindi ikaw ang dapat naglulungga sa isip ko. If we worry, mga minamahal, this is the opposite of faith. Pero pag nanampalataya po tayo, mga minamahal, alam niyo po, napapalitan po yung ating damdamin. So if you catch yourself worrying, say stop, hindi ikaw dapat umubos ng lakas ko at panahon ko. Pwede po ba nating sabihin, if we are worrying, sabihin natin stop, hindi ikaw ang dapat umubos ng lakas ko, ng panahon ko. Can we say it again, mga minamahal? Stop. Hindi ikaw ang dapat umubos ng lakas ko, ng panahon ko. And when we are able to shift our focus, mga minamahal, makikita natin ang ating sarili, we are more productive than before. We are more excited than before. Magkakaroon ng shifting. Magkakaroon po ng bagong energy sa buhay mo. Magkakaroon ng bagong excitement sa buhay mo. That baka wala before dahil nauubos yung excitement mo. Nauubos yung mga bagay na pwedeng para sa'yo o para sa pamilya mo o para sa pangarap mo. It's because natutuon tayo sa ibang laban, natutuon po tayo sa ibang mga bagay. Kagaya po ni Haring David, God has a great plan for his life, but he was not able to choose his battles. Hindi niya po napili yung kanyang paglalaanan ng laban, mga minamahal. Hindi niya po napili yung kanyang paglalaanan ng kanyang panahon. Kaya po yung kanyang great thing, yung kanyang great calling mula sa Panginoon, hindi nangyari. Pero mga minamahal, ito po maganda. Ano po, sa Panginoon. Hindi man nangyari, pero yung plano ng Diyos na natili, yung kanyang anak ang nakagawa. Yung plano ng Diyos mananatiling maganda. The question that we have been answering, naniniwala ka ba? At ngayon po, tinutulungan natin yung bawat isa na hindi lahat ng laban para sa'yo dahil meron kang dapat paglaanan ng panahon mo. Pero kung ang tanong po natin, mga minamahal, Pastor, may mga panahon, hindi ko naman talaga gusto pero naisasangkot ako ng iba. Dinadrag ako ng iba. Dinadrag ako ng sitwasyon na maaring nagisnan mo, hindi mo gusto yung nangyayari sa katawan mo, hindi mo gusto yung nangyayari sa pamilya, hindi mo gusto yung nangyayari sa ministry mo, maaring naisasangkot lang ako, Pastor. Naisasangkot lang ako, hinaharap ko tuloy itong laban na ito, but it's not mine. Can I choose my battles? Mga minamahal, yes, you can choose to fight. And don't run. Hindi po natin tatakbuhan ng mga laban. Tandaan po natin ang sabi po ni Pablo sa unang Korinto 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. But you know what? Magkaiba ang reaksyon. Pag may laban, yung iba tumatakbo. Pag may hamon, yung iba sumusuko. Pag may laban, yung iba naman po hinaharap ito. At nagtatagumpay dito. Mga minamahal, kung may problema po tayo, huwag sana nating isipin. Sabi nga po ni Pablo, wala kang pagsubok na hindi dinaanan ng lahat ng tao. Wala kang karanasan sa buhay na walang humamon sa'yo. Yung iba, naranasan din yan. Pero mga minamahal, huwag nating hayaan na maisip natin, kakasi Ahmad, kawawa ako. Ako lang ata nakakaranas nito. And you know what, mga minamahal,
hindi po ito makakatulong sa atin na makaahon sa problema. Hindi ito yung solusyon. Hindi po ito special lamang sa atin. Ang sabi po ni Pablo, tapat ang Diyos. Do we have it, mga minamahal? Ano po? Sa Tagalog, sabi po, tapat ang Diyos. Pakisabi nga po, tapat ang Diyos. Hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Pakisabi nga po, higit. Mas malakas nga po sabihin natin, higit. Higit sa iyong makakaya. Isn't it a good news? May pagsubok man pero hindi papayagan ng Diyos na higit sa iyong makakaya. Lampas sa iyong kakayahan. Sa halip, sabi po ni Pablo, pagdating ng pagsubok, darating po talaga ang pagsubok. Hello? Darating talaga ang pagsubok. Darating talaga ang pagsubok. Darating ang alon. Hindi kailanman mapipigil ng taong alon. Darating ang pagsubok. Pero sabi po ni Pablo, sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas. Wala po ba magsasabi ng amen? Naghihintay ako ng amen. Parang wala namang good news. Parang gano'n na. Mga kapatid, nice kung saysayin uli yung good news. Bibigyan niya kayo ng lakas. Ulitin ko po uli, parang may nakukumbinsi na ako. Amen. Woo, Lord. Woo. Bibigyan niya kayo ng lakas. Amen po ba? Bibigyan niya kayo ng lakas. Sabihin ko sa Ilocano, bibigyan niya kayo ng pigsa. Ano, kaya piliin mo, lakas o pigsa. Mga kapatid, Good news! Let's focus on the good news. Amen! May pagsubok, pero ang good news, bibigyan niya kayo ng lakas! Amen! May laban ka, hindi mo man gusto, pero bibigyan ka ng Diyos ng lakas! May laban ka, hindi ginugusto sa kalusugan mo, pero bibigyan ka ng Diyos ng lakas! Woo! Amen! Hallelujah! Para saan? Upang makayanan ito at upang malampasan ito at upang harapin ito. Amen po ba? There are battles that we should choose. Mga minamahal, Pastor, paano kung ako may naramdamang sakit, hindi ko naman deserve? Mga minamahal, may sakit na hindi mo deserve talaga. Ginawa sa iyo. Maaring naalala mo pa yung pangalan ng tao na ito. Maaring pigilan tayo ng pain na ito, magmukmuk na tayo. Mga minamahal, pansinin mo, kapag kinaharap mo itong pain na ito, malalaman mo, mas malakas ka na pala kaysa sa dati sa inaakala mo dahil hindi mo na tinatakbuhan yung pain. You are learning from it. Mga kapatid, sabi po nung talatang ating huling binasa, may mga pagsubok and there will be pains. But God will supply what we need. Palakpakan po natin ang Panginoon. God will supply what we need para magbangon muli, para harapin yung pagsubok and to stay in the right attitude, tamang attitude. Hindi lahat ng laban harapin natin. Pinili natin yung laban natin to stay in the hope. Ipaglaban natin yung ating kapayapaan to preserve our hope, our peace, our faith. At alam po natin mga minamahal, walang sayang na sakit na naranasan mo. Just learn from the pain. Pakisabi sa iyong katabi, learn from the pain. Forget the past, but remember the lesson. Amen po ba? Wala na tayong magagawa sa past. Forget the person. Woo! Kalimutan mo na yung tao na nakit sa'yo. Hello? Hello? Ngayon nga, naaalala mo eh. Hello? Ngayon nga, alam mo yung tsura niya eh. Ano po? Pero forget the person. Remember the lesson. Amen po ba? Woo! Are you glad you are in church today? Alam niyo po, merong hindi dapat lumaban sa mga laban natin. Pero alam niyo po, mga kapatid, namatay siya sa laban na ito. Woo! Hallelujah. May mga dapat, may tao na dapat hindi
Hindi na lumaban sa sakit, hindi lumaban sa sugat, hindi lumaban sa kamatayan, hindi dapat lumaban sa kasalanan natin dahil kasalanan natin yon. Pero hinarap niya sa krus, namatay siya para sa sakit na ito, namatay siya sa laban na ito, and His name is Jesus! Amen! He should not fight. Alam niyo po, hindi niya na kailangan lumaban. He should not have died, hindi na siya dapat namatay. But 2,000 years ago, hinarap niya ang laban na para sa atin. So that sa kanyang kamatayan, ang dumaloy sa iyo, buhay. Do you receive it today? Buhay. Tayo naman ang mabuhay. Tayo naman ang lumakas. Tayo magkaroon ng paraan para maging mabunga, maunlad. So come on, let's worship the name of Jesus. Let's say, Jesus!